ayan, sasagutin ko na yung mga questions nyo sa Facebook and Instagram. Sorry. Ayan, sabi ni Ate Ami Castellano, anong gusto mo kay Heinz nung naliligaw pa lang siya? Yung nakapag-decide sa'yo na sagutin siya. Siguro, nakapag-decide sa akin na sagutin siya, yung super willing siya na, super willing talaga siya na gusto niya talaga ako. And pinaramdam niya na gustong-gusto niya ako. Kasi, nung time na tinext niya ako, na niyaya niya ako, na sabi niya na mag-Starbucks ko kami, mag-coffee-coffee, sabi ko, ayoko nang ganon. Kasi natatakot ako sa mga ganyan, sama-sama. Alam niyo, di ko pa naman siya masyadong kilala. Kahit na may common friend kami, parang ayoko na nakikipag-date ng basta-basta hindi ko kilala. Or no, pero hindi. As in, hindi ko talaga, tsaka hindi ako yung palalabas talaga ng bahay. School bahay lang ako. Madalas, hindi ako sumasama sa mga friends ko. Or siguro mga once to twice lang ako nakasama. Pero hindi yun talagang sasabihin mong talagang parang alayas ako ng layas. Hindi ako napipirme sa bahay. No. Mas gusto ko sa bahay lang ever since. And ito, kung paano, yun nga, gusto ko siya, nakapag-decide sa akin na sagutin siya kasi sobrang lakas ng loob and love niya talaga ako. Ramdam na ramdam mo na gusto ko niya kasi yun nga yung time na niyaya niya ako, sabi ko, sa bahay na lang siya pumunta. Alam niyo yun? Kasi para ma-meet din siya ng lolo't lola ko, ganito ganyan, or kung sino man. And syempre kung talagang willing sa yung lalaki, kahit na anong mangyari, kung walang masamang intention, pupunta at pupunta talaga yan sa bahay niyo. Diba? Mas maganda yung sa bahay kayo mag-meet kesa sa kung saan-saan man. Yun. Yun lang. And kay Ate Cathy, naku, dami ko gusto i-ask. Una, bakit love mo pa rin ako as your ate? Siyempre naman, ate, love pa rin kita. Sabi ko naman sa'yo dati na wala naman tayong pinagsamahan na hindi okay, diba? So, kung ano may nangyari dati, sabi ko nga, move on na, wala na yon. And importante, magsa-start ulit tayo ngayon. And importante, wala tayong. Kasi, ako kasi talaga, siguro magagalit lang ako. Pero after na ibuhos ko yung galit ko, or kung ano man, wala na. Yun ang problema sa akin, hindi ako pala tanim ng sama ng loob. Basta lang kung may kasalanan lang sa akin yung isang tao, i-accept niya, mag-sorry siya, i-accept niya na mali siya or kung ano man, super wala na, as in wala na akong matandaan na ginawa niya or as in super wala na sa akin kasi ganoon ako. Ang ugali ko kasi pag tama ako, talagang paninindigan ko yung tama ako. Pero pag may mali yung isang tao or hindi niya i-accept yung mali niya or magmamatigas pa siya. Hindi naman sa pag-aano, pero hindi ako unang mag-first move. Alam ko kung kailan ako magsasorry tsaka hindi. So, yun kay Ate Cathy, kaya love pa rin kita kasi wala naman tayo masyadong issue sa buhay. And kay Cashley, ang cute naman ng name. Share your tips sa pagbabudget. Correct me if I'm wrong sa pag-pronounce ng name mo kasi alam mo naman ako. So, share your tips pagdating sa pagbabudget. Sa pagbabudget namin, meron kami tinatawag na envelope method. Si Heinz talaga nagpasimula ng envelope method na yon. And ginagawa namin doon, yung sa sweldo niya, lahat ng bills sa kanya. And kung may matitira doon, yung mga natitira pala doon, yun yung pang savings namin. And yung kinikita ko, yun yung pang good time namin and plus savings. Super, pero priority pa rin talaga namin yung savings talaga. Tsaka yung trip lang naman kasi namin ngayon, simple na lang Kung sa ano lang makain namin, go na. Parang kahit ano lang yan. Basta yung feel mong kainin. Pero once in a while, kapag nagkikrave kami ng kahit ano, like Fridays or Sambokojin, kung ano man gusto namin talagang superfood kasi tawag ko doon. Doon kami gumagastos ng malaki. Basta trip lang talaga namin. Pero kasi sa ngayon kasi talagang kita nyo naman yung luto ni mama. Paano ka pa mag-crave kumain sa labas? Kasi lahat niluluto na ni mama, ba? Diba? Kaya, yun lang. And basta ang tip ko lang sa pagbabudget, unahin yung savings, yung future nyo kesa sa mga luho nyo. Kung hindi naman kaya, wag mo nang pilitin. Kasi, kung hindi naman kaya, pwede mang pag-ipunan pero wag madaliin. Ang priority nyo is yung pagkain nyo, yung bills nyo sa bahay, and yung future nyo. Yun lang muna yung unahin. Kung ano lang yung kaya ng budget, yun lang. And darating naman tayo dyan na mamibili natin yung gusto natin in the right time. Basta mag-effort lang tayo and mag-extra effort and work hard. So, yun lang! Next, paano maging kasing... Alam nyo ba,
kayo ni Ate Moneth, ni Ate Myrie, and ni Ate Angie, kayo, nahihiya ako sagutin yung mga tanong nyo actually. Kasi, okay, kasi hindi ko alam paano ko sasagutin eh. Siguro, ang masasagot ko lang yung sagot ni Kendra Kramer, because God made me beautiful. Hindi ko kasi alam, nahihiya talaga akong sagutin pag may mga ganto, pero ewan ko sa inyo, bakit kayo ganyan titripan nyo ata ako, Ate Moneth, Myrie and Angie, Ate Angie. Yun ang tanong nyo, bakit maganda ako, or kasi, basta, paano ba maging ganda, puti at sexy? Siyempre, alam nyo naman na, business ko is whitening product. So, yun lang, and, kasing sexy, siguro kasi yung build talaga ng katawan ko, maliliit yung bone structure ko, and workout, extra effort sa workout and diet. Hindi ako teka lang, parang may hindi ako kumakain ng rice sa gabi. Kinakain ko lang sandwich, fruits, or super light lang. As much as possible, super light lang pag dinner. Pero grabe yung mga tanong nyo talaga. Sis Myrie, Ate Angie, and Ate Moneth, kaloka kayo. And ito si Ate, ito na pala yung totoo niyang question. Ni Ate Cathy. If ever hindi ka vlogger ngayon, ano yung nakikita mo na work mo o career mo? Makeup artist o full-time businesswoman? And how do you see yourself 10 years from now kung hindi ka vlogger? Siguro kung hindi ako vlogger ngayon, business talaga. Kasi talagang super, andun talaga yung passion ko sa business. Parang nga sabi ko, hindi ko nakikita yung sarili ko nag-work sa company. Parang, alam niyo yun, gusto ko talaga, as in feel na feel ko talaga kapag business yung career ko. Siguro kung makeup artist, wala pa akong ganun kalakas ng loob, pero feeling ko may passion din ako. Hindi ko lang siguro napapractice or hindi ko lang siguro nilalakas yung loob ko sa pagiging makeup artist. Pero talagang gusto ko talaga maging makeup artist, pero hindi ko pa alam kung will ni God, pero magpo-focus muna ako sa business ko. And how do you see yourself 10 years from now kung hindi ka vlogger? Siguro meron na akong sa akin sa tingin ko it's either 10 years from now, makeup artist na ako, or yung business ko super laki na and meron na akong stall. Or meron akong isa pang business, like kung ano man yung pinaplano ko talaga. Ayoko mo nang sabihin, pero may mga plans kami, pero God willing talaga. Pinagpipray pa namin kung talagang will ni God. Gusto ko talaga as in business. And, Alain Alpha, Ate, nag-aaway po ba kayo ni Kuya Hines? Yung dumating sa point na hindi kayo nagpansinan, paano nyo po nalutasan yan? Kahit po yung GF pa lang kayo. Hindi ko masasabi na wala naman talagang perfect na relationship, diba? Pero, kami talaga, siguro, ang pinag-aaway lang namin yung small things, like, mag-boyfriend-girlfriend kami, wala ako natandaan na pinag-awayan namin ng sobra na parang dumating sa point na hindi kami nagpansinan. Wala talaga. Siguro mga small things lang na, kunwari, syempre, minsan moody tayo na late lang mag-reply. Mga ganun ba? Pero wala. Kasi, si Hines super bait din. Actually, ako, aaminin ko, sobrang ma-pride ako dati, lalo na sa past relationship ko. Super pride. Ang taas ng pride ko. Yung parang, hindi enough yung sorry mo. Kulang na lang siguro dapat tumalon siya sa building para mapatawad ko siya. Parang ganun. Ganun yung feeling na sobrang taas ng pride ko. Pero simula na kilala ko si Hines, dinala niya ako sa church and nabago yung mindset ko. Nag-iba talaga guys eh. Iba talaga. Hindi ako sa nagpapaka-plastic. Alam ko nakikita niya ako maldita ako. Or alam ko feeling niyo parang maldita ako. Or sabihin niyo na naman na pasimba-simba ako. Tapos maldita naman ako. Pero, iba talaga kapag si God nasa center ng relationship nyo. Alam nyo yun. Kasi kahit gaano kakasalbahay ka maldita, pag andyan si God sa relationship nyo, naiiba eh. Katulad nga sabi ko kahit naiba yung pride ko. Kasi minsan, naiinis ako dahil simple things lang na hindi siya magpatay ng ilaw. Lahat gusto niya, binubuking eh. Gusto niya, pag nandito siya sa bahay, lahat bukas yung ilaw, hindi siya marunong magpatay. Alam niyo, electric fan sa labas. Yung mga ganun bagay, sabi ko, ikaw, lagi na lang ganyan, di mo mga ganun, pero hindi pa kami, lalo na ngayon, simula nung nagkasama kami nung November,
hindi pa kami nag-aaway na dumating sa point na hindi kami nagpapansinan. Kasi kung meron man kaming hindi na pagkakasunduan, pero wala talaga akong matandaan. Never pa talaga kami natulog na walang pansinan. Kasi si Hines talaga sobrang bait. And kapag may problema, talagang pinag-uusapan talaga namin lahat. And very vocal ako. Sorry, very vocal kami sa isa't isa. Kapag may ayaw kami sa isa't isa, sinasabi namin, oh, ganito ka, ganyan ka. Nakikinig naman kami sa isa't isa. Like ako, pag sinasabihan niya ako na alam kong nagsalita na siya, sinasabihan ako na kasi na, maglinis ka ng bahay, ganyan, magwalis-walis ka everyday, parang ganyan. Ako, tahimik na lang ako kasi hindi ko na siya pinapatulan dahil alam kong fault ko naman yun. Pag alam kong fault ko talaga, unang-una ako nag-a-approach, nagsasorry, and ina-accept ko talaga yung fault ko. Yun. Kasi, ganyan talaga dapat sa relasyon, give and take kayo as much as possible. Like ko sinasabi yun, give and take lang. Kapag alam mong sobrang spoiled ka na, syempre sabi, may nag-viber nga sa akin that time na, last time na sabi niya parang, spoiled daw siya ng boyfriend niya, tapos minsan parang ganyan. Sabi ko nga, mas maganda kasi iba rin yung feeling kapag binibaby mo rin yung partner mo. Hindi yung lagi ikaw lang take ng take. Kasi, kahit gaano kabait yung tao, aminin nyo, guys, may hangganan din yan. Hindi mo alam kung hanggang saan. Mas mabuti na hanggat buhay pa siya, or mahal ka pa niyan, mahal ka pa niyan ng sobra. Dapat mas maganda na, i-appreciate mo siya agad, lambingin mo na, lahat gawin mo na kaysa yung magsawa na siya sa'yo, tsaka ka magde-decide na gawin, parang too late na. Parang hanggang ngayon, i-appreciate mo lang yung maliliit na bagay sa partner mo, kung ano man yan. Basta, super appreciate lang and makontento lang tayo sa mga partner natin. So, yun lang. Basta give and take lang and lagi nyo i-center si God sa relationship nyo. Kasi, ang laking tulong talaga. As in, ibang-iba, may iba yung mindset mo pag andyan si God. Kasi, iba parang mabababa talaga yung pride mo, and yung pagpapatawad lagi, sobrang bilis lang. I mean, mabilis ka magpatawad or kung ano man. So, basta, pag about kay God, na sinasabi kong center ng relationship nyo, as in, sobrang saya lang and kontento lang kayo sa buhay, and na-appreciate nyo lang yung maliliit na bagay. Walang kaplastikan yan, guys. Totoo yan. Ayan. From Victor Mean Barrientos, kung dumating sa point na gusto mo mag-work, anong work ang gusto mo? Kay Sir Hines, papayagan ka ba niya na mag-work ka? Kung dumating sa point na gusto ko mag-work, no joke, gusto ko maging kahera sa mall. Hindi ako nagjo-joke. Gusto ko talaga yan. Kaya lang, sa SM, bawal merong braces. And, kung papayagan ako ni Hines, siguro naman, kasi ever since supportive naman siya sa akin. Kaya lang, ang dami kong times na gusto ko mag-apply, pero parang hindi will ni God. So, dumating tong business ko. And doon ako nag-focus. And doon binigay ni God, or yun yung ginawa ni God na way para ma-bless kami sa business ko. So, sabi ko, okay, business. So, hindi talaga hindi rin parang will na mag-work ako. So, business na lang. And, okay naman. So, supportive naman talaga si Hines ever since. And gusto ko rin mag-work sa mga Forever 21, sa mga makeup, kasi habol ko lang doon. Sabi ko pa nag-work ka siguro sa Forever 21 o kaya mga makeup. Magkakaroon ka ng mga discounts. Yun lang, ang babaw. Pero talagang, alam ko sa iba mababaw, pero yun talaga yung gusto ko. Yun. Kay every JP. Sis, kung makapag-travel kayo outside the country, saan gusto mo pumunta? Gusto ko, Japan. Super. Gusto ko talaga pumunta dun sa Japan. And kay Honey Saldana Legaspi, paano ka nag-start ng business? Nag-start ako, binigyan ako ng mother-in-law ko ng business. So, hanggang ngayon, okay pa naman. Doon ako nag-start. And then, online lang. Bakit ako inuubos? Siguro sa lamig. Wait lang Ayan, si Sis Myrie nga, tsaka si Ate Angie, bakit ang ganda-ganda at ang puti-puti mo? Ewan ko sa inyo, guys. Baka baliw. Hindi ko alam kung nantitrip lang kayo, pero nasagot ko na yan kanina, okay? Kayo, Okay. Nalay ni Aya. Natawa ako dito. Ate, paano mo nabihag si Kuya Hines? Hindi ko alam. Kasi, hindi naman, siya talaga unang nakakita sa akin bago ako.
Siya talaga. I mean, kasi meron nga kaming store sa amin. Tapos, may store din sa tapat. Tapos, dumaan daw siya. Nakita niya lang ako. Tapos, every hapon, bago umuwi siya, pag andun ako sa store namin, nagsusoft drinks lang daw siya para titigan ako. Parang ganun lang. So, hindi ko alam kung kung paano ko siya nabihag, pero gano'n na lang talaga. Siguro pag meant to be kayo, it doesn't matter, parang wala na, yun na yun eh, diba? So, yun na yun. Si Ate Lovely, Debina. Makadebina naman to si ate. Ito ang tanong ko pakisagot, bakit ako maganda? Alam mo na kung bakit ka maganda, ate, diba? Dahil sa super duper na charming ng face mo, sa curly hair mo, the best ka. Joke lang daw. Ito, seryoso na. Paano mo na maintain your glowing white and makinis skin? Siguro kasi unang-una sabi ko nga sa inyo, ang laki ng tulong ng workout. Malaki talaga yung tulong niya. And siguro water ako ng water. Tapos, ano pa ba? Siyempre sa mga ginagamit ko, like, kasi ako kahit mainit talagang masipag ako mag-lotion. Kaya, siguro nakakatulong din talaga. And, ayan, next naman, na-try nyo na po bang mag-break ni Kuya Hines? Nakakainggit po kayo pagdating sa love? Hindi. Never kami nag-break kasi sabi ni Hines, hindi daw yung solusyon. Pang bata lang daw yun. Sorry pero pang kid stuff lang daw yung break. Kasi bakit kayo magbe-break? Away lang naman or kung ano simpleng ano lang naman yun, diba? Kaya never kami nag-break for 7 years na pagsasama. Walang break doon. Yung lolo at lola mo na nagpalaki sa inyo, kaninong parents yun? Kay Mommy Honey or kay Daddy Dag? Saka kay Mama yun. And Melvie, paano nyo napapanatiling matibay ang relationship po? Paano po kayo mag-handle ni Kuya Hines? Tips naman po. Love you, Ate Debbie. I love you too, Melvie G. And meron pa siya, naniniwala po ba kayo sa forever? Wait lang. Paano napapanatiling matibay? Siyempre si God yung center ng relationship. Number 1. As in, nakita ko yung difference pag andun si God tsaka wala si God sa center ng relationship nyo. Okay. Alam ko yung ibang pa-plastikan or kung ano man na about puro gad ako, pero obvious naman sa saya ng life everyday and sa pagiging positive, kayo na lang humusga, diba? Yung iba kasi na impokritahan, tama ba doon na sabihin, puro gad naman ako, tapos maldita pa rin ako, parang ganyan. Hindi nyo kasi alam, sabi nga nila, ang importante daw yung heart mo, 'di ba? Kahit na anong gawin mo or kung ano man, hindi ka naman ano ba tawag dito? Hindi naman lahat naman ma-judge ka, pero syempre importante yung heart mo. Pero alam ko kasi totoo na talaga pag sigad yun na sa relationship nyo, as in super smooth lang ng life. Alam niyo yun. Hindi ako nagpapaka mabait-baitan dito, pero number 1 talaga dapat sigad sa center ng relationship nyo. And malalaman nyo naman yan kapag sigad na sa center ng relationship nyo, kasi masaya lang yung life nyo, maganda yung flow ng life nyo, super guided lang kayo everyday. So, ayun lang. And yun lang talaga masasabi ko, number 1 talaga priority si God, as in. Okay, sana maintindihan nyo guys. And ayun, sabi ni Yumi, ang hirap ito na lang daw. Kasi may una siyang question, parang naguluhan din ako. So, nagtanong ulit ako sa kanya. Sabi niya, nagagalit ka ba kung binibigyan ka ng negative comments and reactions pagdating sa mga vids mo at sarili mo? Sa una, aaminin ko na nakaka-asar minsan kasi parang nagpapakatotoo ka lang eh. Tatama nga sila ng kapag minsan naiinis sila sa'yo kasi pag totoo, pag hindi, naiinis din sila sa'yo. Sa akin lang, nagpapakatotoo lang ako. Parang, naiisip ko kasi minsan iinis ako na parang, bakit ba hindi na lang sila maging masaya? Parang, kailangan pa mang-bash or may time talaga sila. Kung meron naman sila talagang problema sa'yo, kung gusto ka nilang, kung ayaw ka naman talaga nila mapahiya, kung talagang wala silang intensyon na hindi maganda, bakit pa sila
dun mismo sa videos na magko-comment, parang lahat naman nakakita nila na super positive ng comments. Tapos biglang may isa, may parang basher, parang dati naiinis talaga ako. Pero nung tumatagal, sabi nga ni mama, na wag mo kasing hanapin yung sarili mo sa ibang tao. Laging paulit-ulit na sinasabi sa akin yan. And sabi ni mama, kailangan din daw, kaawaan na lang daw yung mga ganong tao na nagbabash. Kasi unang-una, sa totoo talaga, ngayon ko lang na-feel na kapag masaya ka, yung tunay na masaya ka, masaya ka rin sa kapwa mo. Like, pag meron siyang kung gumaganda yung buhay ng ibang tao or ng friend mo, super saya ka kasi naramdaman mo yung tunay na saya. Kasi kapag hindi ka masaya, tapos yung, syempre, naiingit ka, or kapag meron kang isang tao na nakikita mo masaya, bawa, masaya siya, ako hindi. Parang, alam niyo, ganang feeling na gusto mo siyang hilahin katulad sa'yo, gusto mo ng karamay. Dapat hindi ganun, diba? Pero, syempre, hindi naman din natin sila mapiplease yung mga basher na hindi naman natin sila makakontrol, pero sana lang na maisip nila na sila rin naman yung mukhang kawawa. Kasi, kung wala kang galit or super masaya ka sa buhay mo, wala ka talagang time gumawa rin ng account or mang-bash ng kung sino-sino, diba? And, masaya lang. Gusto mo lang pag masaya ka, gusto mo masaya rin sa paligid mo. So, dati talagang naiinis ako, pero ngayon nga, ang dami rin nagsasabi na hayaan na lang kasi lahat halos ng mga nag-PM sa akin or pag may ganyan, pag may nagbabash o nagre-react ako, lagi sinasabi sa akin na hayaan mo na lang sila kasi hindi sila masaya sa buhay nila. Naisip ko, oo nga no, kasi kung masaya sila sa buhay nila, walang ganyan eh. Walang basher or kung ano man. And kung meron naman silang maling nakikita sa'yo, pwede ka, open naman kung saan ka nila pwedeng kausapin or sabihin yung nararamdaman nila. Hindi yung ipapahiya ka pa, diba? Isipin nyo na lang kung sa mga nega na ganyan or sa mga bashers, isipin nyo lang kung sa inyo ginawa yun. Eh, ikaw ganito na lang. Sabihin natin na ikaw gustong-gusto mo lang na parang lahat masaya ka lang, maging positive lang lahat kahit na may problema or kung ano man na gusto mo positive lang, tapos bigla kang sisiraan, ibabash ka ng bigla-bigla na parang hindi naman totoo or kung ano man. Sana isipin din natin kung ano mafe-feel mo pag nandoon ka sa situation ng sinasabihan mo ng hindi maganda. And yun nga, sabi nga nila, yaan na lang na baka hindi nga masaya. Siguro nga hindi talaga sila masaya sa buhay nila kasi una-una, wala kang time mag-hate kung ikaw mismo masaya ka, totoo ka sa sarili mo na masaya ka. So, yun lang. And kung ano yung nakikita nyo sa akin ngayon sa vlog, ito lang talaga ako. 'Di ba? Hindi ako nag-feeling trying hard. Nakikita nyo naman na kahit may kotse kami or kung ano man, nagko-commute pa rin ako, 'di ba? Parang ewan ko, sana love na lang. And kung nafe-feelingan social kayo sa akin, alam nga naman, baguhin ko yung sarili ko para lang, 'di ba? So, ayun lang guys, sana naiintindihan niyo lang ako and nag-e-explain. Alam ko hindi ko kailangan mag-explain, pero kasi paulit-ulit may mga sumusulpot-sulpot na bashers, lalo na kapag alam nilang sobrang saya ka and marami kang blessings, may mga sumusulpot talaga pa isa-isa. Pero yun lang, gusto ko lang magpakatotoo sa inyo and gusto ko lang maging open sa feelings ko. Lagi ako sinasabihan nila, Marjorie, na wag na pansinin, wag nang ganto ganyan. Kasi minsan, syempre, tao lang din naman tayo, naiinis din tayo, and may feelings din naman tayo. Gusto ko lang din i-voice out and gusto ko magpakatotoo kung ano naramdaman ko sa inyo. Open lang talaga ako sa inyo. Ayoko lang magpaka-plastic and ayoko yung magbabait-baitan ako in front of you guys. Tapos, behind that, parang may something. Ayoko. Gusto ko very vocal ako. Kung naiinis ako, kung ano naramdaman ko, yun yung gusto kong sabihin. So, yan lang! Sana naintindihan nyo, guys. Okay? Na-try nyo rin, and ito na pala yung mga iba. And, sabi ni Ate Geraldine, anong deodorant ang ginagamit mo, sis? Do you shave your armpits or do you pluck? Puti kasi, hihihi. Hindi ako nagde-deodorant ever since, as in, wala lang. Kasi feeling ko pag nag-deodorant na ako once, tuloy-tuloy na kaya, ayoko, wala. Tsaka, kahit na, sorry sa mga kumakain na, excuse muna. kahit na minsan pawis yung kilikili ko, since wala naman siyang amoy, go lang, hinahayaan ko lang siya, ayoko mag-deodorant. Kung pawis yan, bahala siya, parang gano'n. So, wala. Ano lang ako, nag-shave lang ako. Ayoko ng pluck eh, shave lang, yun lang. And then, Queen April Camille, isa pa to. Bakit ang pretty mo?
O, ewan ko sa inyo bakit ganun yung mga tanong nyo, pero basta siguro nagpapaganda rin ng aura pag masaya ka and super positive ka lang. Nag-reflect naman yun sa ano eh, nag-reflect naman yun sa inyo or sa camera kapag totoong masaya ka kasi magaan lang, smile, smile, smile. Ayo, ito pa si Lexis Carmela. Bakit ang ganda mo? Anong sekreto? Bakit lagi kang good vibes or laging masaya? Anong sekreto ko kung bakit ako good vibes? Kasi unang-una, iniisip ko lahat ng bagay may magandang nangyayari or hindi magandang nangyayari. Iniisip ko lang na may purpose si God. Lagi lang yung faith ko sa Kanya. And lagi lang nag-hold on lang ako talaga sa Kanya kahit anong mangyari. And lagi akong good vibes kasi alam kong may asawa ako na super, hindi ako pababayaan, na super responsible, na nag-work hard talaga para sa amin, na hindi niya talaga kami pababayaan. Parang ganon. And si God, nandiyan talaga. Lagi namin iniisip yan na talagang everyday, kahit anong mangyari, alam namin na hindi kayo pababayaan ni God. Kaya super positive lang dapat lagi. And wala naman dahilan para hindi maging masaya, guys. I-appreciate mo lang yung maliliit na bagay. Like, meron kayong aircon sa bahay, na nakatulog kayo ng masarap, nakakakain kayo ng 3 times a day. Tapos, nakapaglakad kayo, humihinga kayo. Diba? Parang, ganun ba? Parang i-appreciate mo lang yung sobrang liit na bagay. Huwag ka laging tumingin sa mga wala ka pa or kung ano man. Alam niyo yun. Dun lang kung ano yung meron ka, yun lang i-appreciate mo sa buhay mo. Kahit nga shampoo, guys, na-appreciate ko yan. Kahit panghugas namin ng pinggan, super na-appreciate ko lahat yan. Kaya sobrang saya lang ng life. Yun. Bakit nga tawagan niya ni Heinz Gel? Kasi nga, short ng Angel. Kasi yung ex niya tawagan nila baby ata. Kami honey naman yung ex ko. So, para maiba lang, Angel. So, Gel. Laging Gel. Minsan, Gel pen. Yun. Natatawa ko dito rin kay Second Crystal Liam. What time is bedtime? Ano yun, sis? Ano, what time is bedtime? Kalarky. Ayan lang. And kay Eileen. Bakit ang puti mo sobra? Nagtry ka ba uminom ng gamot para pumuti? Yes, umiinom nga ako ng pearl capsule ko. Tapos, yun nga, tinitake ko lang siya kapag summer, lalo na pag super init, and di maiwasan lagi ako lumalabas, diba? So, yun lang. And, sabi ni Hello Yan, nag-work ka na ba before or never pa talaga? Ayaw ba ni Heinz na mag-work ka sa corporate? Never pa ako nag-work. As in, never, ever pa ako nag-work. Sorry. Kasi, ever since nagbe-business na ako, and kung ayaw ba daw ako ni Heinz mag-work sa corporate, hindi naman sa ayaw, pero iba kasi, syempre may business na ako and okay naman. And syempre iba rin yung may time kayong mag-asawa, 'di ba? So, ewan ko, parang hindi naman siya ganun kahigpit, pero choice ko na rin talaga na mag-business ako. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi ko nakikita yung sarili ko na meron talaga, andun ako, nasa corporate world ako, tapos yung mga paperwork, hindi ko nakikita kasi feel talagang nasa puso ko yung business talaga, yung talagang pinakagusto ko. Kasi diba, kung hindi ka naman, dapat dun ka sa kung saan ka masaya, and okay naman yung daan, and okay, nabubuhay naman kaming dalawa, na pagkakasya naman namin, kinikita namin. So, yun lang. So, yun lang guys, and sana nagustuhan nyo to, and na-explain ko sa inyo mabuti, and yun lang, sabi ko sinasabi na hindi ako dito para magpa-impress, dito lang ako para mag-express. Kung hindi nyo ako maintindihan or kung ano man, wala tayong magagawa dun. Pero sana naiintindihan nyo ako, naiintindihan yung mga pinagsasabi ko dito. And sana may natutunan kayo kahit papano guys, sa sobrang daldal ko. Pagpasensyahan nyo na ako. And yun lang, kung nagbibigay man ako ng opinion kung ano man, in general yun, wala akong pinapatamaan para lang sure guys. And yun lang, and sinagot ko lang yung mga questions nyo. Maraming salamat ulit. Thanks. Bye-bye!